Masayang araw po mga ka-PL. Sa kabila po ng panawagan ng ating mga kababayan na ilabas na sila chika. Ano po ba? Isa ho ako sa mga nanawagan dyan, mga kababayan na sana ilabas nyo na sila chika para matuldukan na itong impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Di po ba mga kababayan, sigurado ako, kahit kayo, yan din ang gusto ninyo. Kasi para lumabas na ang katotohanan, ang sinasabi nitong dalawang hostile witness plus ito pang si La Chica kung sakasakaling lumabas man, mag-corroborate, tumbok. Absuelto ang pangalawang Pangulo, sasakit ang ulo nitong mga tarantado kasi sa 2028, nako, siguradong Pangulo na si Inday, mga kababayan. Tigok silang lahat. O eto, ang video ni Representative Chua, mga kababayan. Panoorin po natin ang pagtutol niya, mga kababayan, na lumabas na itong si Colonel La Chica. Unahin natin itong mama. Ito na ho. Pagaya nga nung sinasabi namin sa inyo, lahat yan nasa table, pero i-consider pa lahat. Anyway, hindi pa naman ibig sabihin porque hindi namin sinalang, ay ibig sabihin wala na. Dahil yung defense, pwede rin naman nilang gamit. Total, common witness naman namin sila Chica eh. So, kung pwede rin yung defense, isa lang siya. So, at that time, by that time, so we will have the opportunity to cross-examine naman sa Chica. Ano po dating sa inyo ng statement naman niya na willing naman daw siya? Yun yung nakakatakot eh. Hindi mo alam kung ano yung nasa isip nila eh, di ba? At the end of the day, hostile pa rin siya. Nasa kabila pa rin siya. Hindi ba yung nakakala? So hindi mo alam kung ano yung, kung magsasabi ba talaga ng totoo o hindi. Nakita na natin yung naging statement nila Acosta eh. Masyadong evasive, masyadong parang may script silang ginagawa rin. So kahit na sinabi ni Acosta na sa kanya naman binigay yung confidential fund, hindi pa rin yung nakikita na dapat tatawag na talaga siya. Kasi assuming, tinawag natin siya, anong ba naman ang patutunayan niya? Yung pagbigay lang sa kanya, mali na eh. Di ba? Doon pa lang, tapos na, wala ka ng unang-una, hindi naman siya authorized disbursing officer. Doon pa lang, may may pagkakamali na eh. So, tapos yung mga statement ng OWA, sinabi na ng OWA na walang mga ebidensya. So, kung right from the very beginning, may ebidensya sila, di sana umpisa pa lang, nung paglabas pa lang ng AOM, nag-present na sila ng mga resibo. Tapos yung paggamit nila, bakit nila binili ng mga furnitures na hindi naman kasama. So doon pa lang, maliwanag na yung kwento eh. So kung isasama siya, baka mamaya makagulo lang siya ng kwento. Baka makagulo lang daw siya ng kwento, mga kababayan. Samantalang laging binabanggit sila Chica ng dalawang hostile witness. Tutol siya. Wag na. Makagulo lang ng istorya yan eh. Magkagulo. Paano magkakagulo kung magko-corroborate itong tatlo, ha? Barbers, itong tatlo. Yan ba kinatatakutan ninyo? Na baka isa ang dila nitong dalawang ito at yan ang magiging dahilan para matapos kaagad ang impeachment trial. Di ba? Paabutin pa daw po ito, mga kababayan, hanggang sa Pebrero. Sobra na po sa 8 buwan yan. Di ba sabi nung una, 8 hanggang 7 hanggang 8 buwan. Ngayon, sumobra na. Baka maging 10 buwan na po. Grabe, mga kababayan, no? Kita nyo na? Ito pa, isang kongresista. Hindi lang po si Chua. Ngayon, dalawa pa lang ito. Tandaan nyo po, baka sa mga susunod na linggo, magdoble na po ang dami nila. Kasi manghihikayat, tumutol kayo. Yari, para tayong kumuha ng bato.
pinukpok natin sa ulo pag pinasapina natin si si Kernel La Chica. O ito, sabi ni Ace Barbers yung maikli lang ang basahin ko, yung maintindihan po kaagad natin, O Ace Barbers, iginiit na hindi pa kailangang iharap si Kernel La Chica. O, kita nyo na? At bakit naman? Ace Barbers, ano ang dahilan ninyo? Magbigay nga kayo ng konkretong mga dahilan ninyo. Kayong dalawa ni Chua. Ikaw, Chua, bakit mo sinasabing makakagulo lang itong si La Chica? Dahil ba nasa fishing expedition stage pa lamang kayo? Oras na makakuha na kayo ng ipangtatapat nyo dyan kay La Chica, tsaka nyo siya ipapazampina? Ganun ba yon, sir? Nagtatanong lang po, Baka kasi naghahanap pa kayo ng butas, eh. Di ba, sir? Hindi kaya ganon, sir? Sino ito? Chua at saka si Barbers. Hindi kaya iisa ang rason ninyo? Teka, sandali. Wala pa tayong nakukuha. Ipang-pupok-pok natin sa mga ulo nila. Tayo ang mapapupok-pok sa ulo. O yan. Dalawa pa lang to. Sunod nito, marami na to sila mga sinasabi ko sa inyo kasi nga naman, pagka sila Chika, mga kababayan, na lumabas, at napatunayan ng defense team na walang kasalanan ang OBP at ang BP Sara, walang corruption involved, di ba? Ay, wala na, tapos na ang laban, mga kababayan. Marami dyan inihinay na ng hakot ng gamit nila mga kayamanan nila, ilipat na nila yan ng mga bansa na gusto nilang tirhan. Kasi takbo na yan, mga kababayan. Ito pa, isa pang balita, mga kababayan. Itong tungkol po sa tawag nito, sinabi ni Boying Rimulya na ang Davao City di umano, mga kababayan, o siguro Davao Region ito, ay epicenter di umano, mga kababayan, ng flood control corruption. Kita nyo na, unti-unti na po nilang inililipat po ang corruption issue, mga kababayan, sa Davao City. May kukonekta na po nila ito sa mga Duterte. Nako, tulad dito, mga kababayan, dahil sa mga sinabi na yan ni Boying Rimulya, hinanap ngayon ng ating mga kababayan itong mga iba't ibang, tawag nito, iba't ibang flood control issue na totoo talaga. Totoo. Talagang kinuha ng mga mainstream media. Tapos ngayon, Davao City na ang sinisisi nila. Ito ho, mga kababayan, naglabas ngayon ng mga samot-saring ebidensya yung ating mga kababayan, ang mga netizen. Para ipangsupalpal po kay Boying Rimulya dito sa sinasabi niyang ang Davao daw po ay ang epicenter ng korupsyon sa flood control. Boying, hindi kami papayag niyan, kami mga taga Davao. Walang flood control na wasak-wasak sa Davao City o sa Davao Region, Boying Rimulya. Kaming mga taga Mindanao, taga Davao, alam namin yan. Ang baho ng iba, tulad dito, putang ina, baka mamaya, pagdating ng araw, mga kababayan, isali niya ito sa, ipunas niya ito sa mga Duterte. O kaya ito, ilalabas na rin po natin, mga kababayan, samot-saring mga flood control problem, scam, anomaly. Ito ho, una, mga kababayan, 34.5 million. Ang laki. Ang laki ho nitong proyekto na ito. 34.5 million flood control
in Bulacan washes out after Christine. Ano? Kita niyo naman po yung litrato, mga kababayan. Ano? Oh. Iyo ba? Kawawa. Oh. Boying. Oh. Ano sinasabi mo, Davao? Eto pa, Boying. 25 million flood control project in Ilocos Norte wash out after typhoon. Distrito ito ni Sandro Marco. Boyeng! O eto, sir, Anong sinasabi mo? Ang epicenter ang Davao po. Ikaw talaga, Sir Boyeng, komedyante ka. Ba't di ka magsuot ng, ng pangpayaso? Ikaw talaga, Boyeng, Pag ganun, sir, ang dami-daming ebidensya nagkalat sa social media, eh. Baka nakalimutan ninyo. Kaya ba, pinaplano di umano ng Administrasyong Marcos na ipapaban ang Facebook? Naku, subukan ninyo. Baka magalit ang mga tao, magaya tayo sa Nepal. Naku po, wag naman sana. Ito pa, Boyeng. 23 million flood control project and Zambales wash out, mga kababayan. Boyeng, ano to? Wash out, mga kababayan. Ikaw Tapos, panay bintang mo sa Davao City, Boyeng. Huwag ganun. Nanto siya. Nag-uulyanin ka na ba? Bata-bata mo pa naman eh. Hindi mo ba alam itong mga balitang ito? Ito pa. Sir Boyeng, sir. Ito pa. 50 million flood control project in Nueva Ecija. Incomplete, already damaged. Incomplete pa man din, mga kababayan, barag-barag na. Sa Nueva Ecija po, ere. Kaninong nasasakupan ito? Naku po, mga kababayan. Sino ba Congressman Dian? Grabe naman po. Hindi nyo na nga kinumpleto, nasira. Inabutan ng bagyo, mga kababayan. Ang pondo nito, kinain na naman ng mga buhaya to. Diyos ko po. Eto pa, Boyeng. Isusupalpal namin sa'yo itong mga samot-saring mga balita. 15 million flood control project in Laguna collapses after heavy rain. Nag-collapse na. Hindi pa ho yan bagyo. Walang maintenance, mga kababayan, siguro. Matagal na itong na to eh. Itong flood control, matagal na to eh. Ngayon lang to bumigay. Wala lang itong maintenance talaga. Hindi na nila yung mga nakikitang counting diferensya, hindi agad nila na tatapalan ng panibagong simento na kukumpone para tumibay ulit. Napabayaan. Ito pa, Pampanga River Control Project collapses after floods. Baha pa rin ang dahilan, mga kababayan. Collapse ka agad. Ang lambot, parang turon. Ito pa, laki ho nito. Grabe. 34.8 million flood control project in Rizal damage after typhoon. Ang laking proyekto, mga kababayan. Mantakin ho ninyo yan. Sayang ang mga pera. Nilamon ng mga buhaya, mga kababayan. Ang dami pa po. Ito pa. Huwag ko kayo magsasawa. Para malaman po ninyo. QC floods, DPWH projects over billions wasted, unsolved flooding, mga kababayan. Kita niyo na. Billion po. Ang naitatapon, mga kababayan, ang nasasayang sa hindi matapos-tapos sa usaping baha sa ating bansa. Ayan, mga kababayan. Ito pa. 19 million flood control project in Ilocos Norte. Substandard, DPWH confirm, mga Boyeng Rimulya. Ano sinasabi mo?
ng epicenter ng korupsyon sa flood control ay ang Davao City. Ayan o, 19 million flood control project in Ilocos Norte substandard. Sino po ang nagkumpirma? Ang DPWH. Ayan, DPWH confirms, mga ang Davao City ba, Boyeng? Ikaw talaga, Boyeng. Nagpapatawa ka ba? Akala mo, hindi namin alam. O, ito pa, mga kababayan, o. 273 million flood control project and La Union get suspended due to poor quality. Mga kababayan, patay tayo dyan, palpak, mga back job, mga kababayan. Ayan o, tibag-tibag. Boyeng, ano na? Kala ba namin ang Davao City. Dito pala sa bandang Luzon, Boyeng paano yan? Dinipahiya ho kayo, sir. Wala kayong pinagkaiba nitong babaeng ICC. Ito naman ang sabi ni Claring, mga kababayan, doon sa sinabi ni BP Inday Sara na lubog na ang bansa ng baha o lubog na ang bansa sa baha. Yan ang sabi ni Inday. Ito po ang sabi ni Claring. Pare-parehas po sila ng script. Si Boyeng, ganun din. Si Claring, ganun din. Mga ING ba? ING. Boyeng, Claring. Ito sabi ni Claring, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kita nyo na? Ipupunas na naman po nila sa Davao City, mga kababayan, ang issue sa flood control. Isa ang script ng mga hinayupak. Hayop na yan. Bihira lang po magbaha sa Davao City, mga madam at sir. Bihira lang po. Siguro sa isang taon, isang beses o dalawang beses, ipagpalagyan natin 3. Gayaan laang. Sa Maynila, ito pa, dagdag ko, bago ko dumako sa Maynila, baha. 3 beses lang kung magbaha sa Davao City. Binilang ko talaga yan At hindi nagtatagal ng 1 linggo, 2 oras, wash out na po ang baha. 3 beses sa 1 taon lang. Yan lang po ang natandaan ko nung itong taon na ito, mga kababayan. Kung mali man ako, sorry po. Paki-correct na laang. Pero, ang script nitong mga bata ni Bangag, ayan, ano nyo sa Davao? Ano ginawa ng Ben Station sa Davao City? Sabi nung isang netizen, may video po makalat sa social media. Sabi niya, tignan nyo, kumbaga sa Tagalog na, Bisaya yung lingwahe, tatagalogin ko na lang. Sabi niya, tignan nyo, ilang bagyo na po ang dumaan dito sa Davao City. Ilang taon na po kaming nakatira dito sa gilid ng flood control project na ito sa Davao City. Hindi pa namin nakitang nasira yan. Kahit gaano pa kalakas na baha yun dumaan, hindi talaga nasira yan. Ngayon lang nasira yan nang dumaan daw sila Vince Dixon, mga kababayan, sabi nung taga Davao City. Nagsira ng flood control, sinadyang kalkalin para makita nila kung ampaw o kung ganito lang kanipis yung semento tapos the rest, mga bato-bato na. Kinalkal nila, wala sila nakita, lumayas. Nung mga araw na yung kasalukuyang bumabaha na po, sa Kamaynilaan tumama yung habagat, 3 linggo po, tinamaan ng Kamaynilaan ng habagat na yan. Eto na naman, nag-uulala naman po, mga kababayan, may papasok na naman po na bagyo. Magbabaha na, hindi pa humuhupa yung baha. Magbabaha na naman po.
Tabihin na naman po ang epicenter ng blood control corruption sa Davao City. Ang madalas magbaha ang Davao City. Ganyan na ba kasira ulo ng mga yan? Gulo-gulo. Hindi ko na maintindihan, mga kababayan. Ha? Ay, Diyos ko, grabe itong mga taong ito. Oh, ito pa, huling balita, mga kababayan. Shout out pala sa isang mambabatas. Ayan. Sa isang malaking lungsod dito po sa Kamaynilaan, walang iba kundi sa mismong Maynila. Nako, inilaglag po ni Mayor Isko, mga kababayan, itong si Abante. Sa issue sa flood control. Nako po, hindi po birong halaga are, mga kababayan, o are ang balita. O Isko, sinita ang halos 2 billion flood control sa distrito ni Abante. Bakit bumabaha pa rin? Alaka! Abante, meron ka palang malaking halaga sa flood control, sir, Kaya pala, mga kababayan, lahat po sila nagsama-sama. Diyos ko. Halata po, lahat po ng mga umuusig sa mga Duterte, mga kababayan, sangkot sa flood control. Grabe. Ayan, si Isko na po ang nagkwento, pero kayong mga taga Maynila, alam nyo na po ang karakas ni Isko bigla siyang tumagilid, mga kababayan, sa tabingi ang panga. Matapos siyang ikampanya ni BP Inday Sara noong nakarang halalan. Parating na naman po ang eleksyon 2028. Tatakbo na naman po itong mamang ito. Kayo na pong bahalang humusga sa kanya, mga taga Maynila, Siyempre, kinakailangan niya na pong kumiling naman dito banda sa Berde. Yan. Kasi, parating na po ang 2028. Alam niyang marami ang mga DDS. Sa Maynila, ay karaming mga DDS diyan. Ay, basta. Dami kong kilala dyan. Mga kasalukuyang may tungkulin sa kanilang mga munisipalidad, mga kababayan. DDS po, mga kaibigan ho natin. Ako, kadami ho. Ito na, medyo kumikiling-kiling na si Yorme. Pero, ang ginamit ng pagkiling, itong si Abante. Totoo naman po ito, na mayroon talagang 2 billion flood control project sa distrito ni Abante. Pero bakit bumabaha pa rin daw? Totoo yan. Hindi naman sasabihin niya ni Isko kung wala. Nako, Abante, paano yan? Nilaglag ka, pagsabungin na lang natin. Hayop na. Abante, ala si Isko, nilalaglag ka na. Ala ka, Abante, 2 billion, issue yan. Na-record na yan, Abante. Dinampot na ng mga mainstream media yan. Anumang araw, anumang oras, pwede nang balikan yan. Nako, yari ka, Abante. Kaya pala, anti-Duterte ka. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.